Chapter 4. Naglibot-libot nga si Manny sa kalawakan ng asyenda. Ngayon niya lalo napagtanto kung gaano kalaki ang angking lupain ng mga delatore. Bukod sa plantasyon ng niyog, marami ring baka at iba pang hayop doon. Ang kinaroroonan ng mga hayop, bodega at opisina ng asyenda ang nakapaggitna sa plantasyon ng tubo at niyog. Simpleng buhay probinsya ngunit tama si Don Pedro. Ano pang haba na ba nang hahanapin mo kung meron ka na nito? Nagawi siya sa kulungan ng mga baka. Tinigil niyang kabayo at negosyoso roon. Nakita niyang binabakunahan ng veterinaryo ang ilan. Di niya alam kung paano siya makakasabay sa ganitong uri ng pamumuhay gayong sanay siya sa syudad. Kamakailan nga lang siya nakabalik mula sa Amerika. But given the chance, it's worth trying for. Para bang damang-dama mo ang kapayapaan sa paligid. Walang polusyong lumalason sa hangin nilalanghap at sariwa ang mga pagkain. Matingkad na ang sikat ng araw at tumatagaktak na rin ang pawis niya. Nang sulyapan niya ang orasan, it's already 11. Alas 11:30 kung kumain ng tanghalian sa villa. Kung kaya't nagpasya siyang umuwi na at baka ipahanap pa siya. Ugali ni Don Pedro na pagkalipas ng ilang minuto matapos mananghalian, nagpapahinga ito sa kanyang silid. Wala na namang magawa ng mga sandaling yun si Manny at naiilang din naman siyang matulog sa tabi ni Esperanza. Naiinip ka, di ba? Ani Esperanza. Ngumiti si Manny. Naninibago lamang ako. Baka nais mong magbasa. Maraming libro sa aklatan. Would you like to see it? Sure. Ilang sandali pa ay naroroon na sila sa loob ng aklatan. Hindi ba nagtutungo rito ang papa mo? Minsan kapag gusto niyang magbasa. Huwag ka mag-alala, wala namang sisita sa'yo rito. May computer din pala dito. It's mine at matagal ko nang hindi nabubuksan yan. You can use it if you want to. Tumangot-tango lamang si Manny habang kapwa nila nililibot ang hilera ng mga libro. Nang makapili si Esperanza ay muli niyang sinulyapan si Manny. Wala ka bang nagustuhan? How about you? Pinakita ni Esperanza ang hawak niya sa lalaki. A typical woman na mahilig sa love story. Ngumiti lamang si Esperanza. You know what? Nagbabasiran ako niyan paminsan-minsan. Natutuwa kasi ako kapag nakakabasa ako ng story na may happy ending. I wish mine would be like that in real life. Hindi man mag-uusisa si Esperanza ay nahihimigan niyang hindi rin ordinaryo ang married life ni Manny. At ayaw na niyang magtanong pa dahil ayaw na niyang ma-involve na husto sa buhay ni Manny. Tama ka, sana ako din. I just wish there's still hope for people like us. Maybe in the future magbabago rin ang takbo ng buhay natin. What do you think? Sana. Esperanza said sympathetically. Meron pa akong gustong gawin sa buhay ko na sana magawa ko. Napatingin si Esperanza sa mukha ni Manny. Ano yun? Promise not to laugh. Bakit naman kita pagtatawanan? Kasi gusto kong isulat ang love story ko pero gusto ko may happy ending. Ngumiti si Esperanza. Hindi nakakatawa ang sinabi mo, Manny. I wish matupad mo rin ang pangarap mo at ipagdarasal ko. Sa panalangin man lang makabawi ako sa iyo. Salamat, it's more than enough. Baka gusto mo nang basahin yan. Sige, babalik na muna ako sa room. Maiwan na muna kita riyan. Suit yourself, okay? Okay, bubuksan ko ang computer mo ha? Sure. Nakangiting tugon ni Esperanza at marahang isinara ang pintuan. Naupo si Manny sa upuan sa tapat ng computer table at binuksan niya ang PC. Ang sinabi niya kaninang nais siya magsulat ay matagal na nga niyang minimithi. Ngunit hindi siya nagkaroon ng pagkakataon para gawin iyon. Buong buhay niya ay ginugugol niya sa negosyo. Hindi niya alam kung paano magsisimula ngunit natagpuan na lamang niya ang mga kamay niya na animoy direktang sumasagap sa anumang ipagawa ng isipan. Ilang sandali pa ipansamantala niyang nakalimutan ng kasalukuyang mundong ginagalawan. Panina lamang ang tipa ng mga kamay niya sa keyboard ng computer. Inabot siya ng halos 2 oras nang makaramdam ng pangangalay sa pagkakaupo.
At nang mapansin niya nakalika na siya ng 15 pahina. Napangiti siya at hindi mapaniwalaan ang sarili. It's all for now? Anya sa sarili. Matapos siyang isave ang ginawa ay kontento na siyang ini-off ang computer. Nang sumilip siya sa bintana, napansin niya si Don Pedro na pasakay sa kabayo nito. Nag-isip siya kung paano niya makakasundo ang ama ni Esperanza habang naroroon siya. Sa tingin naman niya, mabuting tao si Don Pedro. There must be a way, anya sa sarili. Nagmamadali siyang lumabas ng silid. Nais siyang sundan si Don Pedro at tingnan kung ano ang ginagawa nito sa asyenda kapag ganong oras. Nakita naman siya ni Juanita habang nagmamadaling lumabas. Iho, saan ba ang punta mo? Sa labas ho, titingnan ko lang kung anong ginagawa ng mga taong asyenda sa ganitong oras. Panahon ngayon ng anihan ng niyog. Naghahanda na ang mga tauhan sa pag-akyat sa puno. Doon ho ba ang tungon ni Don Pedro? Ang papa mo? Oo. Alam mo kasi ang asawa ko. Kahit medyo may edad na at marami namang tauhan, gusto pa rin niyang nakakaakyat siya sa puno. Kapag hindi na raw niya nagawa ang bagay na iyon, pakiramdam niya sa sarili ay lampa na. Huwag mong sabing makikiakyat ka rin sa puno ng niyog. Wala naman siguro magagalit kung sinubukan ko. Aba wala nga pero hindi ka sanay, baka mahulog ka lang. Kung gusto mong tumulong sa trabahong asyenda, marami pa namang ibang trabaho, wag na yun. Sige ho, manonood na lamang siguro muna ako. Gusto mo bang magmerienda? Mamaya na lamang ho. Sige kung ganun. Tano pa rin ni Mandy ang kabayo ni Don Pedro kung kahit sinundan na lamang niya ang direksyon nito. Nang makababa naman si Don Pedro ay natanaw din nito ang kabayo niya na patungo sa direksyon niya. Hinintay ito ni Don Pedro. At na makababa naman si Manny ay kaagad itong nilapitan ni Don Pedro. Magiging abala ko ngayon. Kung may sadya ka sa akin sabihin mo na agad. Napalunok si Manny ngunit ayaw niya magpakita ng kahinaan. Dahil baka lalo lamang bumigat ang loob sa kanya ni Don Pedro. Narito ako para tumulong, Papa. Maaari niyo po akong pag-utusan. Sarkastiko na napangiti si Don Pedro. Hindi ko kailangan ng lampa dito. Kung hindi mo kayang umakyat, alinman sa mga punong iyan, mas mabuti pang umuwi ka na lamang sa bahay. Baka mapahama ka pa. Sagutin pa kita sa anak ko. Ang narinig ni Manny ay tinuring niyang isang hamon. Bakit nga ba sa edad ng kaharap na nakukuha pa rin itong umakyat sa punong matarik? Siya pa ba naman ang hindi namura pa sa mga buto sa katawan? Nasubukan ko na hong umakyat ng puno noon. Bahala ka kung ganun. Ngunit pinapaalala ko lamang sa'yo. Walang sasalo sa'yo kapag nahulog ka. Ang lahat magiging abala. Baka pagtawanan ka pa ng mga tauhan ko kung sakali. Alam ni Don Pedro na hindi gagawin ng mga tauhan niya iyon pero sinadya niyang sabihin yon para sirain ang moral ni Manny. Tatandaan ko ho, giit ni Manny. Napakibit-balikat na lamang si Don Pedro at nagsimulang humakbang palapit sa niyugan at sumunod naman si Manny. Samantala, natapusan ni Esperanza ang binabasa niyang aklat. Muli niyang tinungo ang library para ibalik ang libro. Kumatok pa siya sa pag-aakalang naroon pa rin si Manny at maaabala niya ang ginagawa nito. Ngunit walang sino man ang tumugon sa katok niya kaya pinihitin niya ang pintuan. Kaagad siyang bumaba nang malamang wala sa aklatan si Manny. Saan kaya nagpunta ang taong yun? Ang asawa mo bang hinahanap mo? Ani Juanita na mapansin siyang palingalinga. Kaagad siya napalingon sa likodan niya. Kayo pala mama, nakita niyo po ba si Manny? Lumabas at pupunta raw sa niyugan. Sa niyugan? Ano naman ang gagawin niya ron? Bahala kang sumubok kumakit sa puno kaya lang sabi ko delikado. Biglang kinabahan sa Esperanza. Hindi nga kaya umakyat yun mama. Sabi niya manonood na lamang siya. Puntahan ko kaya? Ikaw ang bahala. Para malibang ka naman sabihan mo nga palang papa mo mag-uwi ng buko. Sige po. Magpahatid ka na lamang sa driver at wag na wag ka sasakay sa kabayo, Esperanza. Oho, mama.
Nasa dulo na ng puno si Don Pedro samantalang hindi pa nangangalahati sa punong inaakit nito si Manny. Kahit pa may mga tapyas ang puno na nagsisilbing baitang patungo sa tuktok, iba pa rin ang sanay sa ganung uri ng trabaho, hindi gaya niya. Hindi lamang nagpapahalata si Don Pedro, ngunit mayat-maya na may sinusulyapan niya si Manny sa kabilang puno. Napapailing na lamang siya sa ginagawa nito. Ngunit lingid kay Manny, kinausap muna ni Don Pedro ang ilang tauhan sa may di kalayuan na maging listo. Kung sakali mo magkaroon ng aberya, partikular na sa manugang. Malapit-lapit na rin sa dulo ang naakyat ni Manny nang dumating naman ang sasakyang kinalululanan na Esperanza. Kaagad siya nagtanong sa mga tauhan kung nakita nito ang kanyang asawa. At halos mawala ng kulay ang mukha ni Esperanza na makita kung ano ang ginagawa ni Manny. "Oh my God!" Anya at susugod sana. "Senyorita!" Kaagad na awat sa kanya ng isang tauhan. "Huwag ho kayong lalapit, baka mabagsakan ho kayo ng mga niyog." Pumesto na lamang sa Esperanza sa pinakamalapit na lugar kung saan maririnig siya ni Manny. Oras sa sumigaw siya. "Manny!" Hindi lamang si Manny ang napalingon kundi maging sina Don Pedro at ilan pang mga tauhan nila. Sininyasan niya ito na bumaba ng ngunit kinawain lamang siya ni Manny, assuring he's okay. Huminga ng malalim sa Esperanza. "Mag-iingat ka ha, baka mahulog ka." "I will," sigaw ni Manny na kinailing lamang ni Don Pedro. Naupo na lamang sa Esperanza sa upang ibinigay sa kanya ng isang tauhan at nagkasya na lamang sa pagtanaw kay Manny. Abot-abot ang panalangin niya na sana wala namang aksidenteng mangyari. Hindi sanay si Manny sa ganitong uri ng trabaho at pananagutan niya kung ano man na mangyari hindi maganda. Upang masiguro ang kaligtasan bago umakit ang puno kanina si Manny, hiniram niya ang isang lubid na nakita niya sa may tabi ng nakatumpok na niyog. Itinali niya iyon sa bewang at nang nasa taas sa siya, itinali rin niya sa puno. Kung paano ay nakatulong iyon para magkaroon siya ng kumpiyansa sa sarili. Na makita ni Manny na nakapagsimula na sa pag-ani si Don Pedro, tinapis na rin niya ang mga bunga sa puno niya. Napakabagal ang ginagawa niya, palibhas ay hindi sanay. Muli niya pinigmasdan ang ginagawa ni Don Pedro at sinadya naman ito na magpakitang gilas. Ginaya ni Manny ang paraan ni Don Pedro at napansin din ito ng huli. Batid na Esperanza kung anong ibig sabihin ng mga kilos at palitan ng sulyap ng dalawang lalaki, kung kaya't napapailing na lamang siya. Di niya maiwasang mainis sa ama ngunit hindi na lamang siya umimik pa. Natapos na si Don Pedro sa punong inakita niya, samantalang may natitira pa kay Manny. Dati isang puno lang ay ayos na kay Don Pedro, ngunit sa pagkakataong ito ay gusto niyang pamukhaan ng manugang na malakas pa siya. May mga kawayang nag-uugnay sa ilang kapunuan ng niyog at nagsisilbing tulay para hindi na umakyat ng umakyat. Katatapos lamang ni Manny sa punong inaani niya nang mapalingon siya sa ginagawa ni Don Pedro. Maingat itong tumulay sa dalawang magkatimbang na kawayan patungo sa isa pang puno. Maging ang mga tauhan ay napatingin na rin sa dalawang lalaki na animoy nagpapaligsahan. Panay lamang ang iling na Esperanza. Tinanggal ni Manny ang tali sa puno at itinali iyon sa pinaloloob na sa loop ang isang kawayan bago muli itinali sa katawan niya. Sa tingin niya hindi na importante ang paraan. Ang importante makakatawid siya patungo sa kabilang puno. Nang ma-realize sa Esperanza kung ano ang gagawin ni Manny, sisigawan sana niya ito nang wag nang tumuloy. Ngunit maagap siyang inawat ng isang tauhan. "Huwag ko kayong sisigaw, senyorita. Baka ho magulat. Madidisgrasya lamang ang asawa ninyo." Napilitang manihimik si Esperanza at lalong binalot ng kaba ang dibdib. Nagumag-umpisa na si Manny sa pagtawid. Lihim na napangiti si Don Pedro nang makita ang manugang. Imbes na tumulay gamit ang dalawang paay, ginapang ni Manny ang dalawang kawayan patungo sa kabilang puno. Kahit papano'y nakarating din siya. Nagtama ang paningin nila ni Don Pedro matapos siyang matawid ng kabilang puno. Totoong masaya dahil sa nagawa kaya ngitian niya si Don Pedro. Walang anumang emosyon ang mukha ni Don Pedro ngunit itinatago lamang niya ang kasiyahan. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Agad niyang ginapa sa mga bunga.
May 2 oras na rin ang nakalilipas at imbes na pagod at pangamba, nararamdaman na lamang ni Manny na nag-e-enjoy siya sa kakaibang gawaing iyon. Naunahan pa niya ngayon sa pagtungo sa huling punong kinokonektahan ng kawayan si Don Pedro. Lihim siya napangiti na makita niyang si Don Pedro na naghahabol na para hindi niya maunahan. Ngunit sinadya niyang huwag unahan si Don Pedro at baka masaling niya ang pride nito. Na makatapos siya ay sinigawan niya si Esperanza. I made it! Kaagad na tumayo si Esperanza at napangiti. Naganda na sa pagpanawag si Don Pedro at ganoon na rin ang ginawa ni Manny. Patama naman naghihintay sa kanila si Esperanza na ngayon nakalapit na sa punong bababaan nila. Waring napakasimpleng bagay lamang. Ngunit pakiramdam ni Manny isang achievement ang nagawa niya. Matapos sakitin ng puno ng niyog at makipagsabayan sa mga asyendero. Wala sa loob na niyakap niya si Esperanza matapos niyang makababa. Na makakalasiya, sa kauna-unahang pagkakataon inakita niyang ngumiti si Don Pedro at wala siya nakitang masamang kahulugan. Magaling ang ginawa ng iyong asawa, Esperanza. Ngunit hindi natuwa sa bagay na yun si Esperanza. Papa, dapat hindi niyo hinayaang umakit ng puno si Manny. Hindi siya sanay sa gawaing ito. Paano kung napahamak siya? Binalaan ko siya ngunit nagpumilit siya. Magsasalita pa sanang muli si Esperanza dahil kilala niya ang ama. Alam niyang nais lamang nitong pahirapan si Manny dahil sa biglaan nitong pagpapakasal. Ngunit si Manny na mismo ang nagsalita. He's right. Ako ang kusang nagpunta dito at wala ka nang dapat ipag-alala. I made it. Nakangiti pa nitong sabi. Tinapik ni Don Pedro si Manny sa balikat. Yan ang lalaki. May paninindigan. Kung hindi mo lamang bibigyan ng kahulugan para yung isang papuri ngunit batid ng dalawa na isa lamang iyong hamon. Tradisyon na sa bawat ani rito sa asyenda ay magkakaroon ng konting kasayahan pagkatapos. Maasahan ba kita, Manny? Oho, agad niyang sabat. Kaagad naman silang iniwan ni Don Pedro. I think he's starting to accept me. Mag-iingat ka lamang. Daig mo pa ang dumadaan sa military training sa kanya. Wika naman na Esperanza.